Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, lumabas na po ang totoo po ngayon, mga kabida, dito ho sa anti-Duterte forces po, itong kanila hong obsession na pipigilan daw ito hong si Vice President Sara Duterte, na hindi ho makaupo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Ito yung sinabi po ngayon ni Senator Risa Hontiveros, mga kabida, na kanila hong number one priority daw, ito hong hindi ho makabalik sa kapangyarihan ito pong pamilyang Duterte, At ang kanyang tinutukoy po dito, mga kabida, ito hong inevitable, na ascension po ng Vice Presidente Sara Duterte, sa Panguluhan po, mga kabida, sa 2028, alam naman po natin na runaway winner na po ito hong si VP Sara, mga kabida. Okay? Wala na pong pwedeng makapigil ho sa kanya para maging Pangulo po sa 2028. Kaya ngayon, marami na po silang mga ginagawang mga strategiya po, ito hong mga kalaban po na mga Duterte, para lang po mapigilan yung kanyang pagiging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Takot na takot kasi sila, na maging Pangulo itong si VP Sara, mga kabida, dahil alam po nila kung ano man yung dating Pangulo, kung ano man yung karakter ng dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, mas matindi pa po ito hong si Vice President Sara Duterte, Kung gaano ho ka-stricto ang dating Pangulo, mga kabida, mas doble pa ito hong si VP Sara, mga kabida. Kaya nga, nung time po ni Digong, itong mga taong ito wala hong puwang po, hindi ho nakapurma, mga kabida. Okay? Kaya nga, gusto ho nilang mawala ito hong si Digong. Kaya ang ginawa po nila, mga kabida, kahit ano-ano na lang po ang binibintang, kinasuhan po sa International Criminal Court. Okay? Dahil ho, yun yung goal talaga nila, na mawala ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at di na po makabangon ang mga Duterte pagdating ho sa 2028. Okay? Kaya andyan yung political persecution po, pati pamilya ng mga Duterte, mga kabida, ay nadadamay na po dahil ho dito sa kanila hong pagnanais, na wasakin, okay, ibagsak ito hong pamilyang Duterte, mga kabida, sa politika. Okay? Sinubukan na po nila yung impeachment trial. Alright? Pero hindi ho nagtagumpay, mga kabida. Ngayon, plano ho nilang kakasuhan daw ito, ng kriminal, kasong plunder, na wala naman pong piyansa po, mga kabida, Ito yung goal, ng mga anti-Duterte forces para lang po mapigilan yung pagiging presidente po ni Sara Duterte, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong article ng Ang Balita Ngayon. Anong sabi po dito, mga kabida, Ang titulo po dito, Pagpigil sa pagbabalik ng mga Duterte, number one priority ni Hontiveros. Eto. Tahasang inamin ni Senator Risa Hontiveros, mga kabida, na ang pinakamahalaga ngayon para sa kanilang hanay ay ang pagpigil sa pagbabalik ng pamilyang Duterte sa ganap na kapangyarihan. Ayon kay Hontiveros, dapat maging mulat at mapagmatsyag ang publiko upang hindi na maulit ang mga pangyayaring anyay nagdulot ng takot sa ilalim ng dating administrasyon. Ito yung sinabi po ni Hontiveros po, mahalaga na mapigilan yung pagbabalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. So, dito pa lang, sa kanyang pahayag po, mga kabida, obsession talaga, ni Hontiveros at ng kanyang hanay, na pigilan ito pong si VP Sara, mga kabida, na maging Pangulo po ng Pilipinas. Ito, obsession yan. Kasi number one priority Ibig sabihin, ito yung pinakamahalagang bagay na dapat gawin po ng mga anti-Duterte forces. Itong kakampings, yolotards, itong mga progresibong grupo, mga kabida kung saan kabilang po. Okay, ito hong si Senator Risa Hontiveros, mga kabida. Alam naman po natin si Risa po ay
napipisil po mga kabida na ipantapat daw kay Vice President Sara Duterte. In fact, si dating Senador Antonio Trillanes po ang nagpa-float ng kanyang pangalan dito mga kabida, na pantapat daw ng opposition. Tinawag po nilang opposition itong kanilahong hanay mga kabida. Pero pro Marcos naman, paano naging opposition ito hanay po ni Trillanes, ni Hontiveros, mga kabida? Okay? Pro Marcos okay? Friendly kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida, ni hindi man lang magawa mga kabida ang panawagang magbitiw na po sa pwesto ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kasi po alam po nila na once magbitiw po si Pangulong Marcos mga kabida, ang makakabenepisyo ko dito ito si Vice President Sara Duterte. Yun. Kaya nga kahit na po hindi po nila gusto ito si PBBM mga kabida, kahit na po sukang-suka na po sila kay PBBM, pilit pa rin nilang itong lulunukin. Kasi ayaw nilang bumaba sa pwesto si PBBM at aakyat naman po ito si Vice President Sara Duterte. Kaya nga ito yung rason kung bakit ayaw manawagan ito Trillion March group sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kung maalala po ninyo, noong kasagsagan po ng mga kilos protesta mga kabida noong September 21, ayaw nilang manawagan na bumaba na po sa pwesto si Pangulong Marcos kahit na po na malinaw po mga kabida na mayroon pong accountability po ang Pangulong Marcos by virtue of command responsibility dito sa nangyari malawakang korupsyon po mga kabida sa kanyang administrasyon kasi ayaw nilang umakyat bilang Pangulo po ng Pilipinas by law of succession mga kabida ito si Vice President Sara Duterte. Kaya nga by all means ngayon bilang number one priority po ng grupo po ni Risa Hontiveros mga kabida, kailangang hindi maging Pangulo si VP Sara sa 2028. Ngayon, ang tanong, kakayanin ba nila mga kabida? Okay? Kakayanin ba nilang kumbinsihin ang taong bayan na dapat mamulat na po sa katotohanan mga kabida, na ayaw na po nila ng malagim na yugto ng kanilang buhay kagaya sa nangyari noong panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung tutuusin po halos karamihan po ng mga Pilipino gusto yung panahon po ni Digong mga kabida. Hindi man po perpekto, may mga pagkakamali man po mga kabida may corruption po hindi man talaga mawawala yung corruption mga kabida. Sabi po nila, hindi daw normal ang isang komunidad, ang isang bansa kung wala korupsyon. Kahit na po sa loob po mismo ng ating bahay may corruption 'Di ba? Mga kabida? Pero kahit ganon, mahal na mahal pa rin ng taong bayan ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan lang man yung may naratibo mga kabida na masama ang Duterte administration. Ito lang pong grupo po ni Risa Hontiveros, Pinklawan, Yellow Tards, progresibong grupo mga kabida. Okay? Kung masama pa ang previous administration mga kabida, kung ang tingin po ng taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte masama, bakit nangunguna ito sa kahit anong survey po mga kabida sa pagkapangulo po ng Pilipinas? Diba? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, trust trust and confidence mga kabida. Ang pagiging Pangulo po ng Pilipinas, ang pinag-uusapan natin dyan is trust and confidence ng taong bayan. Bakit nangunguna po? At malayo yung agwat po mga kabida. Okay? Kung totoo po mga kabida na itong si Risa Hontiveros ang siyang napipisil po ng mga righteous people. Kasi righteous people ito ang tawag sa kanila mga kabida. Simbahang Katoliko, itong mga Pinklawan, Yellow Tards, okay? Itong mga
Makabayan Bloc at iba pang progresibong grupo mga kabida na sa kanila hong kampanya po dito good governance, righteous people to, ano? Bakit hindi ho sila pinagkakatiwalaan po ng taong bayan, ano? Mga kabida, bakit si Vice President Sara Duterte ang gusto ko nilang maging Pangulo po ng Pilipinas? Okay? Ang challenge ko sa kanila, ang challenge ko kay Senator Risa Hontiveros at ng kanyang hanay po mga kabida, tatakbo na lang po siya, no, bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028. Para ho magkaalaman po mga kabida, no? Okay, kung kaya ho niyang talunin ito hong si VP Sara sa pagiging Pangulo po sa 2028 presidential elections, mga kabida, no? Hindi ho dakdak ng dakdak lang po, ano, na keso ito hong si VP Sara wala hong karapatan maging Pangulo po ng Pilipinas, ano, anak ito ng mamamatay tao. Okay? Talunin muna ninyo, ano, ito hong si VP Sara, mga kabida. Kumbinsihin ho ninyo ang mga Pilipino sa buong Pilipinas, ano, na dapat hindi po nila iboto si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo po ng Pilipinas. Pag magawa nila ito mga kabida, okay, tapos na po yung kanila hong obsession. Alright? Sa kanila na po ang Pilipinas, mga kabida. Pero kung hindi, shut up na lang po kayo. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida, no? Dito ho sa sinabi po ni Senator Risa Hontiveros na number 1 priority daw nila sa kanilang hanay, ano? Ito hong pagpigil ho sa pagbabalik po mga kabida ng mga Duterte sa kapangyarihan, ano? Okay? Through Vice President Sara Duterte. So para ho kay Senator Risa Hontiveros, okay, at ng kanya hong mga kalyado, good luck na lang po sa inyo. May the best woman win, mga kabida. Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber Shine Channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.